I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello Universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Nako po, siguro nabalitaan nyo ito, no, yung iba. Ito si General Torre, talagang hindi inuurungan itong mga DDS, mga kababayan. Kasi ano to kumbaga, ito pang mga nakaraang buwan, pinakalat ng mga DDS, mga kababayan, na may sakit si Torre, si General Torre. May sakit daw siya na hindi naman talaga siya nagkakasakit. Kaya medyo na ano siguro ito, no? Umapoy ang tainga ni General Torre, ha? Kaya ang ginawa niya, mga kababayan, hindi niya inurungan itong mama na ito, itong isang DDS. Ito pakita ko sa inyo. Ito yung sinabi ng DDS sa kanya, sa kanyang poso. Tingnan niyo ito, guys. Yung pinakalat nung yung isang DDS, mga kababayan, na hospital daw si General Torres. Kung titingnan nyo mabuti, mga bes, edit po yan. Sa kamay na lang, masyado namang itim na itim yung kamay, hindi naman gano'n ang kamay ni General Torre. Alam niyo kung sino nagpakalat nito? Ito. Ito si John Abinis, isinugod daw sa ospital si General Nicolas Torre. Ano kaya sakit niya? Mukhang malala. Padalhan kaya siya ng Bulaklak ng Malacanang o baka KOGC pa mauna. Mag-pray para sa kanya at magpadala ng bulaklak. Ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa itaas tayo, minsan nasa ibaba. Kaya mas okay magpakumbaba at rumispeto sa kapwa, sabi niya. Diba General Torre sabi? Ito yung pinapakalat ng fake news. Hindi po nagustuhan ni General Torre, mga kababayan. Kaya, ang ginawa ni General Torre ito. Sinabi dito guys, Nicolas Torre III. The bagong Pilipinas way. Ayan nga iba na ngayon new administration. Kasi nga bagong Pilipinas Dear Mr. John Abinis, action have consequences. Ayan. Ipinakalat mo na na-hospital ako. Nagdulot ito ng pag-alala at pagkakabalisa sa pamilya at mga kaibigan ko. Tama po yun. Ito guys ang ugali ng mga DDS. Mahilig sila magkalat ng fake news, gumawa ng istoryahe. Diba? Mind condition ito sa taong bayan Ito yung mga tao na ito na talagang walang ginawa kundi panggugulo. Ngayon, pag rumisbak ka, sabi nila harassment. Pero sila ang nauuna, 'di ba? Sabi po dito, tuloy, ano ang naging aksyon ko? Sumandig ako sa batas. Naniwala ako na mali man ang ginawa mo ay may karapatan kang humarap sa korte at mabigyan ng due process. Ayan ang sinasabi ko. Hindi kayo talaga uurungan ni Director General Torre. Si Kibuloy nga hindi niya inuurungan. Talagang sinusuyod niya yung buong KOGC. Yan ang utos ng nakataas Dapat lang. Trabaho niya po yan. A lot more than what your idol give to people more innocent than you. You see guys? I-smallin niyo si General Torre. Diyan po kayo nagkakamali. Nag-apply ako ng search warrant para makuha ang mga phone at computer na ginamit mo sa katarantaduhan na ginawa mo sa akin. Ayan. Sige, magpakalat pa kayo ng fake news. Dapat ito guys, no? Ipatawag sa TRICOM ito si Abinis na ito. Feeling pa victim itong mama na ito ayan. Hindi talaga uurungan ni General Torres. Tama yun. Kasi kung hinayaan yung mga taong ganito, pagkatapos ng isang issue na ipakalat nila na walang katotohanan, may another issue na naman na ipapakalat nilang fake news. Pagkatapos yun, another na naman. Ganyan ang ginawa nila kay Pangulong Marcos Jr. Yung pulburon, kung ano-ano pa, mga kababayan. Grabe, antindi. Yan, ngayon iiyak-iyak ka sa social media. Action have consequences, sir. At yung pagtarantado mo, ang consequence ngayon sa'yo ay pagkuha mo ng abogado agay. Ano ngayon? Bagong Pilipinas na po, wala na pong patayan. Pero kung salbahe ka, makukulong ka pa rin. Tama.
Yan si General Torre, guys. Nagsampa ng kaso. Pakita ko yung mga highlights, ha. Ayan, o. Oh. Arte si Branston, Cebu City. Agay. Ayan ang sinasabi natin, mga kababayan. Ayan, o. Ayan yung pakalat niyang fake news laban kay General Torre. Biro mo yan? No. Ito kasi, mayroon pang isa yan, eh. O, tingnan nyo. Ayun na, oh. Yun na nagpakalat ng fake news. Hinuli na yata mga bes ng NBI. Okay. Naloko na talaga, oh. Oh, isa rin ito, guys, PNP are now seizing my home and my phone. Oh, may karapatan po naman din ang PNP na kumpiskahin yung yung phone niya or ano man o laptop niya man. Pero kasi, guys, nag-apply ng yan, search warrant ito si General Torre. Kaya hindi siya makaka-react diyan. Oh, isa rin ito, si Rosalinda, mahilig magpakalat ng fake news yan, eh. Oh. Oh, ito pa. Oh, ayan, guys, oh. Arestado na si John Jabinis matapos ang pagsasagawa ng search warrant. Kaugnay sa pagpapakalat niya ng maling balita tungkol kay CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III. I hope, guys, no, si IDG Chief Torre, siya po apalit kay PNP Chief Marvel. Sana siya, no, mga bes, para mas okay. Matapos ipamalitan ni Abinis na ospital, si Torre agad itong nagdulot ng pag-alala at pagkabalisa sa pamilya at mga kaibigan ng opisyal. Tama, guys, kahit ako nga nagulat ako, nung nakita ko na ospital pala. Yung pala, fake news yun, hindi pala totoo. Kaya yan, no, learn and lesson. O, ngayon, magtanda ka ngayon, Abinis. Action have consequence, ani ni Torre. Sa halip na gumamit ng dahas, sumandig ako sa batas. Yes. Alam nyo, iba ang panahon ni Pangulong Marcos Jr. ngayon, guys. Batas ang pinairal, hindi dahas. Kung may dahas, yung nakaraang administration yun. O, naniwala ako na kahit mali ang ginawa mo, may karapatan kang humarap sa korte at mabigyan ng due process. Tama, isang bagay na hindi na ibibigay ng idulo mo sa mas inosente pa kaysa sa iyo. Tama. Oh, ay, sos, Mario Joseph, pakulong yung nga yan. Dahil dito isinagawa ang isang search operation upang makuha ang mga phone at computer na ginamit ni Abinis sa pagpapakalat ng maling impormasyon sa isinagawang operasyon. Nadakip siya at agad kinasuhan, guys. O yun. Habang nagreklam si Abinis sa social media, ginit ni Torre na kailangan managot ang mga nagpapakalat ng kasinungalingan. Ngayong iiyak-iyak ka. Ang consequence ng panggigipit at paninira mo ay kailangan mo nang kumuha ng abogado. Correct? Lagot ka ngayon. Mensahe ni Torre sa publiko, bagong Pilipinas na po. Tama. Wala na pong patayan, pero kung salbahe ka, makukulong ka pa rin. Tama. Sa ilalim ng bagong Pilipinas, ang batas ay umairal at walang lugar para sa paninirang puri at pagpapakalat ng kasinungalingan ng walang pananagutan. Yes, dapat mabigyan talaga ng action yan. O, ayan na, oh. Inaresto si Abinis. Guys. Nga. Ay. Oh. May pananagutan ang pagpapakalat ng fake news sa bagong Pilipinas. Tama! Kaya nga itinatag yung Quadcom, at saka yung Tricom. Yung Tricom pala. Tama! Kaya nga itinatag yung Tricom, para dyan sa mga fake news yan. John Abinis, nadakip at sa pagpapakalat ng fake news. Nga ka ngayon. Arestado na si John Abinis matapos ang pagsasagawa ng search warrant kaugnay sa papakalat niya ng maling balita tungkol sa CIDG Police Major General Torre. Agay! Mensahe naman ni Torre sa publiko, bagong Pilipinas na po. Wala na pong patayan. Tama, pero kung salbahe ka, makukulong ka. Siyempre, kasi dekada na yung mga gumagawa ng kasamaan. Pero guys, brutal nung nakarang administration. Walang due process ang patayan noon.
Sa EJK, grabe. Antindi, no? O, ayan. Ito, guys, ang napapala niya. Ayan, no? Tingnan nyo yung sinabi niya, no? Pagkatapos nito, guys, mga kababayan, mayroon pa siyang sinabi, ang tigas talaga ng mukha niya. Ang tigas talaga. I'm not crying dahil naawa ko sarili ko. Oo. Naawa ko sa mga Pilipino. Ay, sus, kami hindi, ah. Mas naawa nga ako kay Tatay Digong. Mismong mga pulis na tinulungan ni Tatay Digong, walang ginawa. Ang mga pulis natin, karamihan duwag. Kinsa man ang mulaban sa Pilipino. Kada adlaw, gusto nila pildihon ang Duterte. Ah, diyan ka nakamali. Mismo si Sara ni Ingon, gusto nila patyon si Sara. Ay, sus, feeling pa victim kayo. Ako, Jun Abinis, ultimo, pwede po ko nilang patyon. Sino naman magtatangka Ang sa'yo? harassment kahapon, wala arato. Katiting lang ang harassment para sa ako Walang harassment Pero sa'yo. ang ako alang yun, sana mga Pilipino, ilabas na natin tapang natin. Kasi kaya nilang isa-isahin ang mga lumalaban sa bangag administration. Papayagan ba natin na basta-basta na lang yung mga Duterte, isa-silence nila? Papayag ba tayo sa mga kernel na matatapang ikukulong nila? Rolo blow. Papayag ba tayo na ordinaryong mga vlogger ikukulong nila? I am not crying for myself. Oh, ano ginagawa mo? Malalaki na yung anak ko. I am crying because wala tayong walang tapang ang Pilipino sa ngayon at ang PNP, military natin, Ang tapang-tapang nyo nga parang eh. tinitinglan lang nila yung leader na matino, Tinitira nyo si Duterte. Pangulong Marcos Jr. si Sa Inday Sara, Ay, sus. binubuli, hinaharas, kihadre, kihadito. Oh, narinig nyo yung sinabi ni John Abines? Oh, di ba? Minsan lang, mga kababayan, rumisbak si Pangulong Marcos Jr. Oh, pero tingnan mo naman sila. Hindi sila magkanda-ugaga sa mga sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na may katotohanan naman talaga yun. Oh, nakita nyo? Feeling pa victim sila. Oh, hinaharas daw sila. Biro mo yung ganyan. Pero ang tanong, sino ba ang unang nanggugulo? Sa Pilipinas? Sa pamahalaan? Di ba si Digong? Hindi pa nga nag-file ng COCC si PBBM last 2022, binanatan niya na. Sinabihan niya ng adik. Oh, administrasyon bangag daw. Aba, nakita niya si PBBM, pero yung sinusuportahan niya na si Digong, legendary na adik, nagmamariwana, protector ng drug lord. Wow, binubuli ko no. Oh, lagi niyong tandaan mga kababayan. Ni minsan hindi niyo narinig si Pangulong Marcos Jr. na inaaway ang Duterte. Ang Duterte ang nang-aaway sa pamahalaan kay Pangulong Marcos Jr. Tingnan nyo kung ano-anong pinagsasabi itong mga DDS sa social media, kung ano-anong pinagsasabi ni Digong sa social media kay Pangulong Marcos Jr. Tinitira niya pati speaker. Biro nyo yun? Ngayon, sinasabi, may magtatangka daw sa buhay nila. Sino naman magtatangka sa inyo? Kung sa panahon ni Digong, pwede, maari yan. Pero sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., napakabait yan. Huwag mo ikumpara kay Digong. Walang bahid na dugo ang kamay ni Pangulong Marcos Jr., hindi tulad ni Digong. Nagpapapatay ng tao. True sa kanyang hitman na si Las Cañas at saka si Matubato. Oy, John Abines, bago ka magsalita, magkalkal ka muna. Feeling malinis ka, feeling pa victim. Kung anong pinagpo-post mo sa social media, ngayon, iiyak-iyak ka. Ay, sus! Anong hinaras? Hoy, excuse me, kailan ka hinaras ni General Torre? Nag-apply ng search warrant yun, oy.
May karapan si General Torre. Nag-apply siya ng search warrant. Itatak mo sa sa kukuti mo. Hindi ka hinaras, no? Oh, gawain mo kasi yan eh. Mahilig ka magpapakalat ng fake news. Kaya ngayon, yung mukha mo mukhang fake news ka. Oh, ugali kasi ng mga dilis yan. Ang galing-galing manira sa pamahalaan. Ang galing magsalita ng masasama. Para kayong mga askal sa kalye. Talo nyo pa yung mga asong askal. Buti pa yung mga aso pag binugaw mo, okay lang, lalayo. Kayo, grabe, halos araw-araw kung anong pinagsasabi nyo kay Pangulong Marcos Jr. Bangag, si Adik, kung ano-ano. Yung sinusuportahan mo, si Digong, nagmamalinis ka. Tingnan mo, yung pamumuno niya, ang daming namatay without due process. Oh, 'di ba? Si Jun Pala, anong ginawa niya kay Jun Pala, yung broadcaster? Pinapapatay niya, sabi ni Las Cañas. Sila ang tumira. Huwag ka nagmamalinis, dahil hindi ka malinis. Tingnan mo muna yung puon mo bago mo sisirain ang administrasyong Marcos. Excuse me, no? Ganyan, buti nga sa'yo yan. Ha? Walang lugar ang mga naghasik ng lagim. Dapat sa inyo yan, makulong kayo. Oh, tandaan nyo mga kababayan, ang nanggugulo ngayon, ang Duterte. Pati, nagsisingudumano itong mga dides na ito. Grabe. Kung makapagsalita sila, hindi makain ng aso. Lalo na yan si Digong. Grabe yung bunganga niyan. 83 years old, walang pinagkakatandaan kung anong pinagsasabi laban sa Pangulong Marcos Jr. Ewan ko dito sa mga ito. Sa mga pinagagawa nyo, hindi kayo magtatagumpay. Tandaan nyo yan. So, yun guys. Ayan. Paiyak-iyak na si Jun Abinis ngayon. See you again on my next upload video. Bye, bye, bye. And babush. God bless Philippines.